Bansang North Korea tila nagbabanta na ng isang nuclear war laban sa Estados Unidos na kung saan sinabi pa ng isang estatemento ng lider ng Nokor na si Kim Jong-un na bilisan na ang paghahanda ng mga allies nito para sa isang digmaan na mangyayari na kung saan sinasabi pa ng mga eksperto na lalong nag-iinit ang North Korea dahil sa pagdadagdag ng Amerika ng mga military assets nito sa Korean Peninsula. Katulad ng pagsasagawa ng sabay-sabay na military drills, pagde-deploy ng mga submarines na armado ng malalakas na nuclear missiles at paglapit ng mga malalaking aircraft carrier ng Amerika sa Korean Peninsula. Well, maaring nga bang magkaroon ng isang nuclear war sa pagitan ng Amerika at bansang North Korea? Maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang umiinit na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at bansang North Korea na kung saan nagbabala na ng isang nuclear war ang North Korea laban sa US. Kung bago ka pa lamang sa ating channel mga kasama ay welcome ka dito at kung gusto mo makakuha ng mga kaalaman patungkol sa ilang mga bagay-bagay ay mag-subscribe ka lamang at i-click ang ating notification bell for more updates. Kaya naman wag na natin patagalin pa ito at simulan na natin. Naiulat mismo ng state media na tutupad din ng leader ng bansang North Korea ang pangako nito na maglunsad ng 3 na mga bagong spy satellite sa kalawakan. Ganito din naman ang paggagawa ng madami pang mga military drones at mas palakasin pa ang kanilang nuclear arsenal ngayong taong 2024 sa pag-ikting ng tensyon sa pagitan ng North Korea at Amerika. Sinabi ng Nokor leader na ang Amerika ay nagpapalala at nagpapainit ng tensyon dahil sa mga bagong US policies na hindi nagugustuhan ng Nokor at nakakaalarma ito sa kanilang seguridad at kapayapaan. Sa nangyaring 5 days of ruling party meetings para sa economic, military and foreign policy goals, binatikos ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un ang Washington. Dagdag pa ng state news agency. Sinabi ng leader na dahil sa walang mga pag-iingat na pagkilos ng Amerika at mga allies nito ay maaaring sumiklab ang isang digmaan sa Korean Peninsula anumang oras. Sa madaling sabi mga kasama, mahigpit na sinisiguro ng North Korea o ng Nokor ang seguridad nito sa kanilang teritoryo o sa kanilang bansa. Samantala inutusan na ng Nokor ang mga militar nito na maghanda at patahimikin ang buong teritoryo ng South Korea kasama ang mga bombang pang-nuklear kung kinakailangan bilang tugon sa anumang pag-atake na gagawin ng kanilang mga kaaway na bansa katulad ng Amerika. Hinulaan ng mga eksperto na mananatili ang North Korea ng kampanya na paggigipit ng militar upang subukang pataasin ang anumang pagkilo sa paligid ng halalan sa pagkapangulo ng US sa Nobyembre na maring makita ang pagbabalik ng dating Pangulong Donald Trump na nakikipagkalakalan sa parehong mga pagbabanta at makasaysayang diplomasya kay Mr. Kim. Samantala sa kabilang banda naman, mga kasama maaring hinihintay ng North Korea na magbalik sa pagka-presidente muli na si Donald Trump dahil alam naman nating lahat na dating maayos na nakikipagkalakalan ang ex-president na ito sa Nokor o sa North Korea at walang anumang mga maiinit na tensyon ang nangyari habang nakaupo pa sa pwesto si Donald Trump. Ganun pa man sinabi ng Administrasyong Biden na bukas ito sa pakipag-usap sa pangkapayapaan. Ngunit nagpataw naman ito ng mga bagong sanksyon habang ipinagbabawal sa North Korea ang mga pagsubok pa ng madaming missiles. Dinagdagan din ng US ang mga drills at nag-deploy ng mga maraming assets ng militar tulad ng submarinong armadong nuklear at malalaking carrier malapit sa Korean Peninsula. Sinabi ni Mr. Kim na hindi niya makaligtaan ang pagbabalik ng naturang mga armas na sinabi niyang ganap na binago ng South Korea sa isang pasulong na base militar at nuclear arsenals ng Estados Unidos. Kakapasok lamang na balita, mga kasama, pinaputukan ng United States Navy ang mga rebeldeng Houthi na suportado ng bansang Iran. Nagamit ng US Navy ang kanilang mga naglalakasang helicopters upang palubugin at wasakin ang mga rebeldeng grupo na nagtangkang akyatin at sasakay sa isang naglalayag na cargo ship
sa laban ng Yemen ngayong araw na linggo lamang. Ayon sa ulat ng mga militar ng Amerika, 10 sa Houthi group ang nawalan ng buhay sa pag-atake. Isa sa pinakaunang pag-atake ito ng tinawag ngayong Multinational Task Group na binuo ng bansang Amerika mula pa noong unang araw pagpasok ng buwan ng Disyembre. Ang grupong militar na ito ay binuo upang protektahan ang mahalagang shipping lanes sa karagatan laban sa mga pag-atake ng mga terorista, at isa na dito ang mga Houthis na kumokontrol ito sa Yemeni capital at karamihan sa mga bansa malapit sa Red Sea Coast. Ang mga rebeldeng grupo na ito ay sinasabing kumikilos bilang pagkakaisa nila sa mga Palestinian sa Israel, Hamas war sa Gaza, na kung saan naiulat pa sa report na paulit-ulit ang mga ito na nagpaputok ng mga drones at missiles sa mga dumadaang barko sa dagat, na kung saan 12% ng global trade shipping lanes ay dumadaan ng mga barko dito. Sinabi ng US Central Command na agaran sila na tumugon sa tawag ng Maersk Hangzhou, isa itong container ship na pagmamay-ari ng Danish, na iniulat ang pag-atake na 2 beses na nangyari sa loob ng 24 oras. Ito ay habang naglalayag ang kanilang barko patungo sa Red Sea. Nauna nang na-target ang barko ng 2 anti-ship ballistic missile. Ang isa ay binaril ng militar ng US at ang isa naman ay tumama sa Maersk Hangzhou, isang barko na container ship. Sinabi sa pahayag ng Houthi military spokesman na si Yahya Sari na ang mga tripulante ay sakay ng 3 bangka, habang ang ika-4 na bangka naman ay nasabi na tumakas sa lugar. Kinumpirma na din ng spokesperson ng militar ng Houthi na 10 sa miyembro ng rebeldeng grupo ang nasawi sa welga ng US Navy. Sinabi ng spokesman na si Sari na ang Maersk ay itinatake nila bilang bahagi ng kanilang kampanya na pigilan ang mga sasakyan pandagat ng bansang Israel mula sa paglipat nito sa Red Sea. Ang hukbong pandagat ng Yemen ay muli nagpapaalala sa lahat ng mga bansa na aming payo na huwag madalas sa mga plano ng Amerika na naglalayong mag-udyok ng isang salungatan sa Red Sea, na nagsasabing ang mga Houthis ay determinadong harapin ang anumang pagsalakay laban sa kanilang bansa at sa kanilang mga tao o mamamayan. Sinuspende ng Maersk ang pagdaan ng mga sasakyang pandagat nito sa Red Sea sa loob ng 48 hours matapos ang pinakahuling pag-atake ng mga Houthis sa nakalipas na 6 na linggo. Ang cargo ship na nasa ruta mula sa Singapore patungong Port Suez ng Egypt ay naglabas ng naunang distress call. Matapos itong tamaan ng Houthi missile, sinabi ng CENTCOM na ang pag-atake ay ang ika-23rd illegal ng Houthis sa international shipping lanes mula pa noong November 19. Samantala sa mga nagdaang buwan, mga kasama ay nagpalitan ng matatalim na akusasyon ang Pilipinas at ang bansang China dahil na nga sa sunod-sunod na nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Kabilang na sa mga akusasyon na ito na binangga di umano ng China ang isang barko ng bansang Pilipinas noong unang bahagi pa lamang ng buwan ng Disyembre, na nagdadala ang naturang barko na ito ng punong kawani ng sandathang lakas ng bansang Pilipinas, na kung saan makasama kung susumahin, tila inaakusahan pa ng China ang Pilipinas ng isang trespassing sa teritoryo na hindi naman talaga nito pagmamay-ari, na ang teritoryo na kanilang inaangkin ay sa bansang Pilipinas at sakop naman talaga ito ng ating EEZ o ng ating Exclusive Economic Zone. Samantala dahil sa pang-aapi na ito ng China sa Pilipinas ay nagbunga naman ito ng lalong palakasin pa ang ugnayan, lalo na sa pangmilitar ng Japan at ng Estados Unidos sa ating bansang Pilipinas, ang ating dating kolonyal at kalyado sa pagtatanggol sa halos 7 dekada. Sinabi ni Wang Yi sa kanyang Philippine counterpart na si Enrique Manalo sa isang tawag noong Miyerkules. Ayon sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, sinabi ng isang tagapagsalita ng ministeryo na hiniling ni Manalo ang tawag. Ang relasyon ng China-Philippines ay nasa isang sangangdaan kung ang Pilipinas ay maling husgahan o makipagsabwatan sa mga panlabas na puwersa na masama ang intensyon. Ipagtatanggol ng China ang mga karapatan nito at tutugon ng buong tatag, binanggit ito ni Wang Yi. Hindi din idinitalye ng pahayag
kung ano ang mga aksyon na mangyayari dito. Ang mga pahayag ni Wang Yi ay maaaring magpatindi ng isang hindi pagkakaunawaan na kumulo sa loob ng maraming taon, kung saan ang Pilipinas ay nagtutulak pabalik sa kung ano ang nakikita nito bilang isang kampanyang Chino upang pigilan ito sa pag-akses ng fossil fuel at mga mapagkukunan ng pangisdaan sa kanyang eksklusibong economic zone. Kung ang Pilipinas ay maling husgahan, inaangkin ng China ang halos buong South China Sea sa pamamagitan ng tinatawag na 9-dash line na nagsasapawan sa EEZ ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at ng bansang Indonesia, isang international na arbitration tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa paghahabol ng China sa isang desisyon sa isang kaso na dinala ng Pilipinas na hindi kinilala ng Beijing, sa halip ay nadoble pa. Pinapanatili ang isang mabigat na presensya ng Coast Guard sa buong South China Sea, kabilang ang paligid ng militarisadong mga isla na gawa ng tao na itinayo nito sa ibabaw ng mga reef sa pagtutulungan ng tubig sa pinagtatalo ng tubig. Ang ilan ay may mga missile system, parehong nananawagan ang magkabilang panig para sa dialogo. Ayon sa pahayag ni Defense Chief Gilberto Teodoro ng bansang Pilipinas, tila itinuturing ng China na sariling teritoryo ang West Philippine Sea, na kung iisipin isa itong lawa na ninanakawan ng mga sariling atin. Samantala, sinabi naman sa estatemento noong araw ng Biyernes, mas papalakasin pa ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay nito sa West Philippine Sea, na kung saan na ipapadala ng sandatang Pilipinas ang mga massive Coast Guard vessels nito sa rehiyon ng West Philippine Sea. Ito ay upang tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon. Isa rin sa mga dahilan ng pagpapadala ng mga barkong pang-militar ay upang iparamdam ang presensya ng sandatahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa bansang China. Ayon pa sa inilabas na report sa official website ng Inquirer.net, tila binabago ng China ang UNCLOS o ang United Nations Convention of the Sea, na tila ay hindi na sinusunod ng China ang international law o ang pang-internasyonal na batas. Sinabi pa sa interview ni Defense Chief Teodoro, habang tumatagal sa kanyang pag-oobserba ay naangkinan ng China ang buong rehiyon ng South China Sea. Kaya naman, ang mga Coast Guard ng China ay matiyagang nagsasagawa ng palagiang pagpapatrol at nabigasyon sa karagatan. Nang matindi pa dito mga kasama, malalaki at naglalakasang barko ng Coast Guard ang ipinapadala ng China sa rehiyon, na ang katumbas nito ay tila ang mga barkong pandigma na. Ganun pa man ay dagdag sa statement ni Defense Chief Teodoro na napaatras na ang mga nasabing nakipark lang na mga barko ng China sa West Philippine Sea, na kung saan mga kasama noong mga nakarang araw lamang ay namataan na nakahilera ang mga mangingisda ng China sa ating karagatan, at hindi lamang ito iisang dosena kundi aabot sa 30 vessels ang namataan sa ating sariling dagat sa Yungin Shoal. Ang pagpapakita na ito ng China ng mga barko ay kasunod ng pagiging agresibo ng China sa mga Philippine vessels, lalong-lalo na sa mga resupply ship ng ating bansang Pilipinas. Ayon pa kay Defense Chief Teodoro, ang paggalaw na ito ng China ay isang illegal narrative upang itulak ang mga bansa na mayroong ibang sinusunod ang China, at may ibang definasyon ito sa tinatawag na international law. Mula pa noong taong 2016, hindi na nasunod ang arbitral tribunal na kung saan ay panalo sa ruling ang ating bansang Pilipinas, na malaki ang nagpapatunay na sa atin ang West Philippine Sea. Gayunpaman, habang tumatagal ang panahon, hindi na sinunod ng China ang 9-dash line na napagkasunduan ng mga bansa sa Asia, na hanggang sa ngayon ay patuloy ang mga iligal na panghuhuli ng isda, pag-angkin ng mga shoals at pagiging agresibo ng mga China Coast Guard sa barko ng ating bansang Pilipinas. Tila ang masasabi ko lamang dito mga kasama, unlawful ang nangyari sa ating karagatan sa West Philippine Sea.